Maraming beses ko siyang tinanong kung kailan kami magpapakasal. Pero sabi niya na kapag kasal na raw ay doon daw nagsisimula ang problema. Gusto kong makasal sa kanya at ngayon nga ay nag-iisip ako kung may balak ba siya talagang pakasalan ako. May ka-live-in ako, more than 11 years na kami. At meron kaming 9 years old na anak na babae. Naging kami noong 2014 at nireto lang ako ng pinsan ko. Walang ligawan na nangyari at naging kami agad. Kasi nung una pa lang na nakita ko siya sa picture ay alam ko na agad na gusto ko siya. Nung nagkakilala kami wala pa siyang trabaho noon. At ako naman noon ay sa mall nagtatrabaho. Tinulungan ko siya na makahanap ng trabaho na natanggap naman siya sa isang resto bar bilang waiter. At paggabi yung duty niya 6 PM to 6 AM. Ako naman ay 7 AM to 7 PM. At dahil hindi kami magkapareho ng schedule ay kung saan ang way ko pa uwi ay dun siya dadaan. At dun na lang kami nakakasulubong ng kiss and hug. Hanggang sa nag-apply ako ng ibang trabaho at nakapasok ako sa souvenir shop sa airport. At ang may-ari ay mga Korean. Paminsan-minsan ay sumasama ako sa kanya at dun kami natutulog sa kanila. Pero una pa lang hindi ako gusto ng nanay niya. Minamarites niya ako sa mga kapitbahay at naririnig ko pa nga na border ang tawag niya sa akin dati. Pero yung tatay naman niya ay okay kami. Hanggang sa nalaman ko na buntis ako after ng 2 years naming pagsasama. At dahil maselan yung pagbubuntis ko at na hospital pa ako habang nasa duty ay tumigil ako sa work. At yung partner ko na tinulungan kong makapasok sa pinagtatrabahuhan ay nawalan din ng trabaho. Habang nandun ako sa kanila at nakatira ay iniiwasan kong magkita kami ng nanay niya. Pumasok sa construction ng partner ko para may panggastos kami at makaambag sa pagkain sa bahay. Nung mag 9 months na yung tiyan ko at malapit na akong manganak ay nagkasakit ang partner ko. Dahil doon ay hindi siya makapagtrabaho. Buti na lang at inaalagaan siya ng mga kasamahan niya kasi malayo ang ginagawa nilang building. Kaya stay in sila doon. Kaya nung mga anak ko ay konti na lang ang pera ko at tinulungan kami ng kapatid niyang lalaki para sa gastusin. Nung nanganak ako ay pinilit kong pauwiin yung partner ko kahit na malubha yung pakiramdam niya. Kailangan kasi na pirmahan niya yung birth certificate ng bata para madala ng anak ko yung apelyido niya. At yung kapatid niyang babae ang nagbantay sa akin sa ospital. Hanggang sa makauwi na kami ay doon pa rin kami nakapisan sa kanila. Nung kalaunan ay kinausap ko na yung partner ko na gusto ko nang bumukod kami. Ilang buwan matapos kong mga anak ay nakapasok siya ng trabaho sa isang company bilang delivery boy. Ang ginawa niya, umutang siya sa co-op ng 1 year to pay yung 30K. At ipinagawa namin ang poste ng bahay namin. Nung matapos namin ng isang taon ay nag-loan ulit kami ng 50K para pampagawa ulit. Umabot pa ng ilang taon ay nakalipat na rin kami. Paunti-unting gawa na minsan ay ako yung nag-ahakot ng grab at hollow blocks para lang unti-unti naming matapos ang bahay. At dahil may alam siya sa construction, kaming dalawa ang gumagawa minsan para tipid. Nung nasa ospital yung kapatid niyang babae, ako yung nagbabantay sa ospital at nung nakaraan lang ay no-ospital naman ng tatay niya. Ako rin at ang kapatid niyang babae ang nagbantay sa ospital. Kaya't unti-unti ay nagiging okay na kami ng biyanan kong babae. Na kasi kahit na dati pa, hindi ko naman talaga siya sinasagot at tahimik lang ako kahit na nga sobrang mabunga nga siya. At dahil nakalipat na nga kami, maraming beses kong tinanong yung partner ko na kung kailan ba kami magpapakasal. At sinabi ko sa kanya na isabay sa 7th birthday ng anak namin kasi meron naman kami panghanda nun na para isang gastusan na lang kahit nasa civil na lang muna. Pero natapos ang birthday ng anak namin ay wala rin. Meron ding kasalang bayan at tinanong ko siya kung pwede bang pakasal na kami doon. Nakaselibre naman pero ayaw daw niya ng maraming kasabay. Maraming beses ko na siyang tinanong at tapusin na lang daw muna namin at pagandahin ang bahay namin bago magpakasal. Mabait ang partner ko at mabuti siyang tatay sa anak namin. At sa ilang taon na pagsasama namin ay wala kaming third party. At minsan lang kami mag-away at tampuhan. Palagi rin kaming pareho ng mindset. At kung mag-aaway man kami, hindi kami nagkikibuan at hindi rin ako nagbubunga nga. Na kasi ayokong makita at marinig ng anak ko na nag-aaway kami. Na ang tanong ko lang ay bakit sa usapang kasal parang ayaw niya. At ako lagi ang may gusto. Na ang sagot niya lang sa akin ay kapag kasal na raw kasi ay doon nagsisimula ang problema. Gusto ko talagang makasal sa kanya at ngayon nag-iisip ako kung may balak ba talaga siyang pakasalan ako. OFW ako ngayong taon lang at araw-araw naman kami nag-update at tumatawag. Pa-advise naman ako, Mami Len. Letter sender, Ellie. Sorry kung masasaktan kita pero sisimplihan ko yung atake. Never do wife duties as a girlfriend prize. Kasi bakit niya pipiliin na matatali siya kung wala namang difference sa kung ano kayo ngayon? Or it should be na he's not yet ready for long life commitment. Pag kasi live-in nagagawa namang lahat pero hindi kayo bounded for life. Na hindi kayo legally bounded together. Hindi kayo nangako sa harap ng Diyos through thick and thin till death do you part. And you both have the chance to get out of the relationship easily. Walang kahasel-hasel kung baga. Actually napakabuti mong partner sa kanya, supportive, marunong makontento, madiskarte, understanding at maalam rumispeto sa in-laws kahit hindi ka na nire-respeto. Complete package ka na nga eh. To the point na nawalan ka ng restriction sa sarili mo to go to the next level. Na kaya nasabi niya na kapag kasal na doon nagsisimula yung problema. Na kasi you know why? Ginalingan mo na eh.